konti. Sabi mo sa katabi mo, good morning. Sabi mo sa kabila, buti nandito ka. Okay. So binanggit ni Pas ngayon lang yung about sa love God, love people. Ano yung tema natin for this month? Soul winning. So yung ano yung wini-win natin? Yung sarili natin o iba? Ibang tao. So pasok 'yon doon sa sinabi ni Pas kanina na kung love natin si God at love natin yung people, yung soul winning is number 1 natin ginagawa. Okay? Pero may times na, sino dito pala, bago tayo proceed, sino dito yung nakapag soul win na sa kaibigan niya? Taas kamay. Sa mga kaklase niya? Sa mga kakilala niya? Yung iba hindi pa, kaya sabi mo sa katabi mo na hindi pa nagtataas ang kamay, sabi mo sa kanya, titigan mo sa mata, sabi mo sa kanya, mag-soul win ka na. Yan. Para mas madaling makapag-soul win, syempre kailangan ng training. So yung darating na Bible Study Leaders Training, lahat ng hindi pa, or yung Bible study nyo wala na, we encourage na everyone magpa-register. So reminder lang sa mga Bible study leaders na i-push yung ating members para ituloy na to dahil September na. Ilang araw na lang mag-start na ulit ang ating training. Okay? So, bakit ko tinatanong yung solo? Kasi, sino dito, bigay ako ng magandang example. Ano ang mananalo? Sabihin natin, equal level sila. 2 laban sa 1. Sino lamang? 2, di ba? O 3 laban sa 2. Sino lamang? 3, di ba? So, may mga times sa ating pagsa-soul win na kailangan natin ng kasama. Kasi minsan kung gusto mong i-win, mag-isa ka lang. Tapos yung gusto mong i-win is buong pamilya mo. Tapos yung buong pamilya mo ay total is 11. So masipag yung magulang. At lively kayo lahat. Pero isa ka lang. Mahirap yun. Hindi posible, pero mahirap yun. Kaya meron tayong tinatawag na teamwork evangelism. Okay? I-ready nyo yung mga Bible natin sa Mark 2:3-5. Ready nyo lang. Pero bago tayo mag-start, let's bow down our heads, let's pray muna para ma-absorb natin yung message properly. Lord, may salamat Lord sa araw ito binigay mo sa amin na dinala mo kami safe and sound dito despite ng pagod at mga pinagdaanan namin the past week. May mga trabaho, business, iba, schools. Lord, yung iba baka nagkasakit. Pero Lord, ngayon pinaggaling mo kami. Hindi mo hinayaan na may mas mangyari sa amin at Lord, nakarating kami dito safe and sound. And Lord, we pray sa message na ibibigay mo sa amin ngayon. We pray na ma-absorb namin to. Maintindihan namin kung ano yung kahalagahan ng teamwork, evangelism. At Lord, yung aming tema for this month na soul winning, hindi lang magtapos ngayong month, kundi Lord, sa mga susunod pang buwan hanggang matapos ng taon. At Lord, mag-renew ulit susunod na taon. Para Lord, maraming tao makarinig sa'yo dahil Lord, yun ang main purpose namin. Kaya Lord, we thank you Lord, i-bless mo ang araw ito para sa bawat isa at maging masaya ang buong turo. Thank you, Lord. We ask this. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yung malakas. Okay. Kaya punta tayo dun sa Mark 2, 3-5. Okay. So sabi dyan, sige, kayo naman magbasa. Para huminga ako konti. 1, 2, 3, go. Okay. Yung iba kunwari nagbabasa kasi nagsalita yung ano niya eh. Kayo, nakikita ko kayo. Ayan. So yung story nito is yung 4 na lalaki or 4 na kalalakihan kasama ang isang paralytic na tao. Okay? Diyan tayo iikot. Dito ang story natin for today about sa teamwork evangelism. Okay? So himayin natin ng konti. Sabi dito, together, they brought someone. Kaya tayo, di ba nagsasoul win tayo, nagdadala tayo ng tao kay Lord. Sinishare natin si Lord. Di ba diniscuss ng mga last few Sundays na pupunta tayo sa mundo nila. Hindi sila pupunta dito. Tayo yung pupunta sa mundo nila. So, yun yung ginawa nila. Sabi dito, they came. Pag sinabing they, ilan yon? 1, 2? 2 or more, di ba?
Okay, so pag sinabing they, ibig sabihin madami sila. At sa story, 4 sila. Sabi dito, bringing to him, pag sinabing him, si Jesus sa story, a paralytic carried by 4 men. Ito, yung paralytic na tao, hindi necessarily kailangan sa tunay na buhay natin ay talagang may kaibigan tayo na paralyzed. Sabi dito, people around us, family, friends, and neighbors are like this paralytic man. They cannot come to Jesus on their own. Somebody must care, concern enough to bring them to Jesus. So sabi dito, yung mga taong yun, o tulad ng example sa story, yung taong paralytic, literally, hindi siya makalapit kay Jesus. Nakakita na kayo ng paralytic na naglakad? Di pa, di ba? Kaya nga siya paralyzed o paralytic, dahil di siya makalakad. Ang mga kaibigan natin o yung mga tao sa paligid natin na hindi pa nakakilala kay Lord, na kailangan natin i-soul win, sila lahat ay spiritually paralytic. Hindi nila kayang lumapit kay Lord. At hindi talaga sila makakalapit. Dahil una, siyempre, wala naman sa isip nila yung about doon. At sa kanilang kakayanan, hindi nila kaya lumapit. Kaya nga, ito yung trabaho natin. Kaya nga tayo nagsusoul win. Kaya tayo pumupunta sa mundo nila. Nag-e-effort tayo. Kailangan may compassion tayo at may concern and care enough para alamin yung buhay nila. Kaibiganin sila. Kasi kung wala yun, tulad ni Paz, ni Da, introvert din ako. Kung pwede lang, wala akong kakausapin. Hindi ko kailangan ng kausap. Masaya ako mag-isa kung ano yung ginagawa ko, whether nag-phone, nagbabasa, nakikinig music or what. Pero, sabi dito, kung talagang meron tayong concern and care at kung talagang mahal natin si Lord, kailangan nag-reach out tayo sa kanila. Bubuhati natin sila tulad ng ginawa nung 4 na to. Di ba sabi, love God, love people. Sabi mo sa katabi mo, kaya mag-soul win ka na. Takasan mo sa kabila naman, kaya mag-soul win ka na. At good news, hindi natin yun kailangan gawin lagi na tayo mag-isa lang. Sabi dito, teamwork and cooperation is needed. Minsan, hindi kailangan na solo ka lang. May times na solo ka lang, na ikaw lang talaga nandyan, wala kang kasama sa church, or yung Bible study mo is out of that area, so ikaw lang mag-isa. Pero if possible, nakasama mo yung iba, nakasama na natin dito, mas madali. Dahil mahalaga ang teamwork. Kasi ang purpose ng Bible study, ito, maliban sa mag-soul win, ang purpose ng Bible study ay sama-samang magbubuhat. Imagine niyo, di ba sa story, 4 yung nagbuhat. Imagine niyo dalawa lang yung nagbubuhat. Mabubuhat kaya nila yan? May illustration tayo. Ganyan yung binuhat nila. 4, kabilaan, 2 dito, tapos binuhat nila papunta kay Jesus. Tingin nyo, pag 2 lang, kaya nila buhatin yan? Siguro kaya, gumigewang, tapos yung paralytic nahulog. So, maliban sa paralytic, nagkaroon pa ng sugat sa ulo, nagkaroon ng concussion. O baka natigok pa kasi di naman smooth yung sahig nila Bato-bato yan Kaya kailangan yung teamwork nandun. So yung Bible study, kailangan yun ang ginagawa. Kung ang Bible study is nagmi-meet lang kayo every day, tapos walang nasa-soul win, walang purpose yung Bible study na yan. Hindi na yan dapat magtagal. Dahil ang Bible study dapat tinutulungan natin or nagre-raise tayo ng leaders mula sa members para sila din yung mag-soul win. Kaya nga meron tayong CASDM, di ba? Yung Bible study, example last few Sundays, Bible study na lapas, nagkaroon ng Bible study, tapos yung Bible study na yon, may Bible study ulit. And then, parang networking, tuloy-tuloy. Hindi nagsa-stop sa isa. Kung nag-stop sa isa, hanap sa iba naman, dito naman, tuloy-tuloy. Hindi pwedeng solo flight, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, wala akong ate na BS or wala akong hahawakan na BS. Kailangan mayroon. Dahil, yun ang gusto ni Lord na ano yung meron ka, ipasa mo lang sa iba. Pasa mo lang. Hindi mo kailangan sila pilitin. Ipasa mo lang, i-share mo, i-soul win mo sila. Okay? Pero, ang problema, laging may hadlang. Kahit sa teamwork, sabihin natin, di ba, pag mag-isa lang tayo, minsan may mga problema, mayroong mga pumipigil. Pero kahit may kasama ka, meron pa din. So ano yung mga hadlang na yon? Ano yung mga hindrances na yon? Ito, may 4. Una, basahin nyo, the distance. How far is this person from God? The next is the weight of sin. Someone must ask forgiveness on his or her behalf. Pangatlo, the crowd or people.
symbolizing oppositions. And lastly, the roof, symbolizing stronghold. So ano yung mga apat na yan? You might have an idea, pero di-discuss natin further. Simulan natin sa simula. Distance. Ito yung layo ng tao na yan sa Diyos. Di ba sabi natin kanina, yung paralytic na tao, hindi kayang lumapit kay Lord. Sa story, ang unang nakakita kaya ng paralytic si Jesus? Tingin nyo, imagine niyo. Paralyzed siya, nakahiga lang siya. Yung picture kanina, ganun lang buhay niya. Lagi siya nakahiga, nakatingin lang siya sa taas, sa langit o sa kisame. Tingin nyo, nakita niya kaya si Jesus na nandun sa isang bahay? Most likely, hindi. Kasi nakahiga siya eh. Unless si Jesus nasa taas niya, ayun, nag-Spider-Man sa kisame. Hindi, di ba? Si Jesus nandun sa bahay down the road. Ang nakakita is yung apat. Kaya yung paralytic is malayo. Una, hindi niya nakikita at physically, malayo siya. Okay? Sabi dito sa Isaiah 53:6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. Ito, yung layo ng distance, hindi lang to always physical. Ito, nung pinanganak tayo, or nung pinanganak ang isang tao sa daigdig, simula nung nagkasala si Eva at Adan, lahat tayo ay makasalanan. So from that moment on, malayo na tayo kay Lord. Di ba ano yung naghihiwalay sa atin at kay Lord? Sin. Kaya nga si Jesus bumaba para yung sin na yun tanggalin, maging tulay. Pero bago yun nangyari, bago bumaba si Jesus, yung sin na yun ang naghihiwalay sa atin. So nung pinanganak pa lang tayo, hiwalay na tayo kay Lord. Sobra yun. Ba't parang, tao pa lang naman ako, bakit hiwalay na ako? Yes. Kasi kung ang tinanim mo ay mangga, ano yung bunga? Mangga pa din. After 100 years, mangga pa din kaya yan? Yes. Hindi siya magbabago kahit gaano katagal ang panahon. Kaya yun yung distance. So, with that logic, pag 10 years old na ang isang tao, ilang taon siyang malayo kay Lord? 10 years. So, pag mas matanda, pag 30 years, gaano siya kalayo? 30 years siyang malayo kay Lord. Pero kung mas matanda pa doon, sabihin natin 70, edi gano'n siya kalayo? Ano yung mas malayo? Yung 10 or yung 70? 70. So kung gaano ka katanda, bago mo nakilala si Lord, ganun kalayo yung distance mo kay Lord. Kaya maraming tao ngayon, yung layo nila ay sobra na. At minsan, yung mga mas may edad or mas may dami ng years sa kanilang buhay, mas mahirap sila i-win dahil mas malayo sila kay Lord. Hindi nila kayang lumapit kay Lord tapos sobrang layo na nila. Kaya yung kasalanan nila, mas madami din. Sino mas madaming kasalanan sa tingin nyo? Yung 10 years old or yung 70 years old? 70, kasi mas madami siyang years eh. Mas madami siyang taon. So, mas malayo siya kay Lord. Okay? Kahit gaano tayo kalayo, ito yung good news. Kahit gaano tayo kalayo or lumayo, may gagamitin ang Diyos para tayo hanapin at habulin until He finds us. So sabi mo sa katabi mo, kaya ka nandyan. Kasi may naghanap sa'yo. Okay? May nagpilit. So yung distance na yon, close the distance. Hindi pwedeng, diyan ka lang. Ang gagawin, lumapit. Yung distance na yon, ilapit sila. Okay? Ito. Next. The weight of sin, someone must carry. Di ba ginawa nung apat, binuhat nila yung paralytic. Di ba? Apat sila binuhat nila. Dinala kay Jesus. Okay? Minsan, or actually hindi minsan, madalas, yung taong gusto nating i-soul win or i-save, hindi nila alam na kasalanan yung ginagawa nila. Bakit? Yun yung way of life nila eh. Doon sila lumaki. Bakit nila isipin na masama yun? Yun yung way of life namin eh. So, tayo na nagtatry mag-save sa kanila, kailangan minsan tayo ang humingi ng tawad para sa kanila. Sasaluhin natin yun or i-carry natin sila. At hindi yun madali, mabigat yun. Sa Isaiah 53:4, sabi dito, surely He, pertaining to Jesus, has carried our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed Him stricken, smitten by God, and afflicted. So yun yung ginawa ni Jesus para sa atin. Sinalo niya yung ating mga kasalanan. Hindi naman tayo humingi ng tawad dati. Hindi nga natin siya kilala dati. Di ba?
Pero si Lord bumaba dito sa lupa para sa atin. Kaya sabi mo sa katabi mo, para sa'yo. Bumaba siya para sa atin. Sinalo yung kasalanan na dapat tayo ang mapaparusahan. Dapat ikaw, sabi mo sa tabi mo, ikaw kasi, hindi. Dapat tayo ang paparusahan, pero sinalo niya yon at hindi yun madali. Namatay siya sa krus dahil doon. Hindi naman natin kailangan magpapako sa krus, okay? Hindi nyo kailangan pumunta ng Pampanga pag mahal na araw at magpapako, hindi. Dahil ginawa na yun ni Jesus para sa atin, ang kailangan lang natin gawin is saluhin, not physically. Sa Nehemiah 1:6, sabi dito, let your ear be attentive and your eyes open. Ito mo yung katabi mo? Gising pa ba yan? Okay, lahat ng tulog pumalakpak? Okay, nag-ayos ang buhok bigla. Okay, good job. To hear that the prayer of your servant that I now pray before you day and night for the people of Israel, your servants, confessing the sins of the people of Israel, which we have sinned against you. So, ang nag-pray dyan, hindi yung people of Israel. May nagpe-pray para sa people of Israel. So, sa ating pag-soul win, minsan, yun ang gagawin natin. Hihingi tayo ng tawad on their behalf para sa kanila. Kasi hindi sila hingi ng tawad, kasi hindi nila alam na mali yun eh. Ikaw lang nakaka-realize nun eh. Kaya nga, kung wala ka talagang care or wala kang love para sa kanila, hindi ka magtsatsaga. Sasabihin mo, bakit ako hingin ng tawad para sa kanya? Kasalanan niya yun. Bola ka dyan. Yung sisisihin mo sila, hindi mo sisisihin sarili mo. Kung wala tayong love or wala tayong care sa ibang tao, lalo na yung mga hindi nakakilala kay Jesus, hindi natin yun gagawin. Kaya nga, kailangan meron tayong love. Love God, love people. Sa Luke 23:34, sabi dito, Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. Ano yung ginawa nila kay Jesus nung moment na to? Pinako. Ito yung moment na pinako na si Jesus. At tinitingnan siya, inaasar siya ng mga pare, ng mga sundalo, pinapanood lang siya ng bansang Israel. Yung mga taong siniran niya, baka nga yung ibang tao doon, pinagaling niya pa, pero in the end, pinako siya. Kung kayo yun, sasabihin niyo to, Father, patawarin niyo sila, hindi nila alam ginagawa nila. Di, baka nga awayin mo eh. Matapos kitang ilibre every Sunday sa KFC, sasabihin mo, ako pa masama. Gusto lang naman kita makilala kay Lord. Ganun, di ba? Pero si Jesus, hindi niya yung ginawa. Ang ginawa niya, sinalo niya yung kasalanan. Sinabi niya kay Lord, God the Father, Father, forgive them. So tayo, ganun din yung gagawin. Yung 4 na tao sa story, yung 4 na paralitiko, dahil hindi kaya ng paralytic buhatin yung sarili niyang kasalanan, symbolically, binuhat siya ng 4. So, 4 sila nagbuhat. Yung paralytic, walang ginawa kasi wala siyang kayang gawin eh. So, binuhat siya at dinala kay Jesus. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya magbuhat ka na. Kaya sumali na din kayo sa fitness ministry kay Coach Marlon. So, marunong niya magbuhat. Siguro siya kaya niya buhatin mag-isa yon, yung paralytic dito. Pero the rest, sigurado, hirap tayo. So, kailangan natin may team. Okay? Next, hindrance. Ano yung una pala? Ano yung unang hindrance? The distance. Yung layo ng tao na yon kay Lord. Ito yung pangalawa, the weight of sin. Ito yung pangatlo. The crowd or people. So kung babalikan natin yung story, sige, ibalikan nyo lang sa phones nyo. Hindi sila makalapit. Imagine niyo so ito yung maganda sa Bible, pag binabasa mo siya nang hindi ka nagmamadali, or hindi ka gusto mo lang mag-send na devotion para hindi na ako kulitin ng leader ko. Pag babasahin mo lang siya leisurely, relax lang, gusto mo lang i-imagine, imagine ito. Dala nung 4, yung paralytic na tao, tapos, kailangan nila lumapit kay Jesus, doon sila sa side na to, sa exit, kung saan dapat kayo lumabas, hindi kayo dadaan. Pero, sila Jesus, nandito banda. Tapos, lahat kayo, nandito sa gitna. Tingin nyo, makakadaan kaya yun, silang 4? Papunta kay Jesus? Hindi. At pag sinabing crowd, more than 2 or 3 people yun, madami. At kung papanoorin nyo sa Chosen, at kung imagine nyo sa ibang mga films, na pinapakita si Jesus, every time na may ganap or may turo si Jesus, laging madaming tao. Ano yan? Kung tutusin, parang heartthrob or sikat siya eh. Di ba heartthrob? Pero sikat na sikat siya. Hindi pwedeng, hindi maraming tao yung susunod.
Kaya nga 'di ba nagpakain siya ng 5,000 or more than 8,000 na tao, 'di ba? In one day. So, imagine ganun karami nandun sa lugar na 'yon. Siksikan 'yon. So hindi makalapit yung apat para dalhin yung paralytic kay Jesus. Minsan, yung mga tao, pag nag-reach out tayo or nagsasoul win tayo sa mga kaibigan natin or kahit sa family, minsan may mga tao na ginagamit si Satanas para kontrahen or para pigilan yung pagsasoul win nyo. Sino dito yung na-try na mag-invite, sabihin natin, kahit hindi sa Bible study, kahit sabihin natin Sunday, in-invite yung Sunday, tara attend ka sa church namin pag Sunday, kain tayo pagkatapos. Tapos biglang sasabihin niya Sabado ng gabi, may lakad pala kami nung linggo kasi birthday nung aso ko kailangan kong dalhin ng Hong Kong. Hindi sila hindi sila yun Biglang gano'n yung balot no? Sino dito yung na-experience niya na nag-invite siya buong week? Kayo nag-usap na sabi niya, yes, sasama ako. Then biglang last minute magka-cancel dahil may biglang lumitaw. Taas kamay, na-experience na yun. Diba? So alam niyo yung frustration ng ganon. Kung si Lord, ginagamit tayo para mag-soul win, meron evangelism, soul winning, team evangelism, which is yung topic natin ngayon. Si Satan, alam din niya yun. Si Satan, nagbabasa din niya ng Bible At sabi mo sa katabi mo, kaya dapat nagbabasa ka din. Kailangan yung alam mo, masigit sa alam ni Satan. Kasi si Satan nagbabasa di ba? Naniniwala pa Kaya tinitwist niya yun. Kung tayo, ginagamit tayo ni Lord, si Satan, gumagamit din siya ng tao para yung soul winning is mapigilan. Kahit team pa kayo, lalo na kung solo ka lang, mas madaming papadala sa'yo si Satan. Pero kahit team, si Satan, may gagamitin pa rin ng mga tao. Sino yung mga taong yun? Ito, basahin muna natin. The moment you decide to bring someone or some people to Jesus, all hell breaks loose. If God uses us to bring people to Jesus, Satan will also use people to stop us from bringing these people to Jesus. At number one na pumipigil sa atin or sa mga gusto natin madala kay Lord is ang mga religious na tao. The religious people are the number one instrument of Satan to prevent people from coming to Jesus. Nung nandun na yung apat, dala yung paralitiko, sino yung kumontra nung pinagaling at pinatawad yung paralytic na yon? Sino yung kumontra? Yung crowd ba o yung mga Pariseo? Mga Pariseo. Sila yung kumontra. Pinagaling yung paralytic, pinatawad yung kasalanan. Sila pa yung may nasabing masama. May mga taong ganun talaga no? Kahit anong mangyari, may nasasabing masama. Laging negative yung view. At yung religious mga tao, sila yung number one. Di ba? Dati, dumaan naman tayo doon. Dati yung napigil sa atin ba tayo hindi nakilala kay Lord is religion. Mga kasama natin sa religion. So pinipigilan tayo at naranasan ng iba yon dito na matapos nilang makilala talaga kay Lord, pinersecute sila ng dati nilang mga kasama. Yung mga dati nilang kaibigan na close, buddy-buddy, kasama sa religious events, kung san-san man, nung nakilala natin si Lord, biglang sila na yung umaaway sa atin, bigla, ang sungit na sa'yo, dati, hi Mare, oy pre, musta? Then pag ikaw dumaan, binati mo, hindi ka papansinin, yung ganon, sila yung number one na pumipigil bakit yung ibang tao hindi nasisave. Pero hindi lang sila. Minsan meron din mga kaibigan natin mismo, yung mga kabarkada, katropa, kababata. Minsan pag nalaman nila, anong Jesus, baduy naman yan. Kadiri naman yan. Inuman na lang tayo, huwag mo na ako kwentuhan, tara. Di ba? Sino na ibang malalaking, narinig na natin yun, di ba? Sa mga youth, di ba? Minsan pag binanggit natin anything na malapit dito, sabihin nila, yun. Parang iniisip nila, wala, ayaw namin yan. Minsan, mga taong yun, ginagamit ni Satan para kontrahin ka para i-demoralize ka, or yung taong gusto mong dalhin, pigilan para makashare, o masharean sila about kay Jesus. Ano yung solusyon natin para doon? Ito, basahin nyo. Di madali. So ang pinaka-solusyon natin dyan is magpursige. Sabi mo sa katabi mo, magpursige. Sabi mo sa kabila, pilitin mo. Yan, iba yung hinog sa pilit Pero ito, pipilitin mo ng sobra na hindi ka sobrang invasive sa kanyang privacy, sa kanyang buhay, kundi as a friend na meron kang pake.
Di ba kung yung kaibigan mo masasagasaan, tumatawid kayo sa kalsada, then masasagasaan siya ng malaking truck, tutulak mo ba o hihilain mo? Kahit na masaktan siya sa paghila mo, hihilain mo pa din? Kahit na mapunit yung damit niya? Yes! Kasi mamamatay siya eh. Hayaan mo ba na mabangga siya kung talagang kaibigan mo siya or talagang may pagmamahal ka sa kanya? Hindi. Pipigilan mo. Magpupursige ka. Kaya nga, merong perseverance at meron ding determination. At, sabi dito, the gospel is the power of God to save, to heal, to bless. The devil will prevent us from sharing it. So gagawin ni Satan ang lahat para hindi mo yan magawa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka magpapigil. I-share mo. Yun yung kahalagahan ng testimony. I-share mo kung ano yung nangyari sa'yo. Hindi mo kailangan pilitin yung tao na magbago ka. Kasi sabi dito, the gospel is the power of God to save. Kung ginawa mo yung part mo, shinare mo yung testimony mo, ginawa mo yung best mo, sinundan mo yung mga tinuro natin about CASDM, yung proper connection, nakipagkaibigan ka genuinely, may pagmamahal ka sa kanya, at pinag-pray mo siya ng todo-todo, kaya nga meron tayong 10 names na pinagpipray dito. Yun ang number 1, kailangan natin ipag-pray muna dahil hindi natin effort kaya sila masisave or makakilala sila kay Lord. Hindi dahil sa kagagawan mo, hindi dahil sa kagagawan namin, kundi sa kagagawan ni Lord. Amen ba? So si Lord lang ang kayang mag-save at tayo lang yung instrument para sila ma-save. So kung hindi man talagang nag-workout, kaya nga may mga Bible studies na nagsara dahil hindi talaga nag-workout, huwag kang mag-stuck dun. Move on. Maraming tao na kailangan ma-save. At hindi tayo nagsistop sa isang lugar lang. Ang goal natin ay mission-minded megachurch. So hindi lang siya sa Antipolo, kundi sa iba't ibang lugar. Kaya nag-branch out tayo sa Leyte at ngayon sa Mandaluyong. Pero more will soon to come. So ano na yung tatlong hindrances so far? Ano yung una? The distance. Yung layo ng tao na yon kay Lord. Pangalawa, the weight of sin na kailangan natin ihingi ng tawad para sa kanila. Dahil hindi sila hingi ng tawad, di nila alam yon at di nila kaya. And pangatlo is the crowd. Okay? Kaya dapat hindi tayo kasama sa crowd na yan dahil tayo yung nagdadala sa kanila. Same nung 4 na nagdadala sa paralytic, tayo dapat yung nagbubuhat. Kasi sabi mo sa katabi mo, tayo dapat ang nagbubuhat. At mahirap yun. Okay? Kaya workout na. And lastly, yung huling hindrance at isa sa pinakamahirap gawin or mahirap kontrahin ay ito. The roof. Ayan. Hindi ganun kalinaw yung illustration, pero I hope you see, at kung napanood nyo sa The Chosen, yung before, konting trivia lang, before akala natin yung pader or yung roof, kasi yung bahay nila is square. Ganon, square. Flat yung top. Akala natin before is bricks or solid stone, yung taas, bakbakin. Pag solid bricks yun, may, ilang oras sila nagtitibag doon. Baka si Jesus, nakauwi na, hindi pa sira yung roof. Pero, nung ni-research more at nakita din sa palabas, na yung pader na yun, ay yung roof na yun ay gawa sa clay na may mga halong hay at mga kahoy-kahoy. So hindi siya sobrang tigas, pero it's enough para maging bubong. So yun yung tinibag nila. Okay? Para lang alam nyo, hindi siya solid stone. Okay? Sabi dito, they removed the roof above him. So habang nagtuturo si Jesus, habang nagkikwentuhan sila, kasama ng maraming tao na siksikan, biglang may narinig sila sa taas na may nagtitibag, sabi ni Jesus, may nahulog na yun. As nakita nila na meron talaga nagtitibag sa taas, sa bubong. There's a roof between Jesus and the lost. Ito yung symbol ng bubong na yun. The devil put a veil of blindness in their eyes. Di ba sinabi natin kanina, hindi nila kayang lumapit kay Jesus, di ba? At sinabi din natin na hindi sila hihingi ng tawad. Bakit nga sila hindi hihingi ng tawad ulit? Kasi hindi nila alam. Ba't di nila alam kahit sinasabi mo na? Kasi yung demonyo or si Satanas, may nilagay na harang sa kanilang mata. Na kahit nakikita na nila yung sinishare mo, alam nila na tama. Kaya minsan, di ba, sinasabi sa atin, alam ko naman na tama yan pero ayoko pa Kasi may harang May harang sa kanilang mata na nilagay si Satan. Tapos, yung harang na yon, minsan yun yung dahilan kaya bakit di sila naniniwala. Kahit ginagawa mo na yung lahat para masyaran sila,
or yung part on your part talagang perfect, pero bakit hindi pa rin? Bakit hindi laging lahat na save? Or bakit hindi lahat sumusunod kay Lord? Or nako-convince mo? Kasi merong harang sa mata nila. At yung roof na yon, or yung naglagay ng harang na yon, ay si Satanas. Punta tayo sa Mark 3:27. Sabi dito, "But no one can enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man." Ang tinutukoy ng strong man dito, or symbolically, ay si Satan. "Then indeed he may plunder his house." Itong mundong ito, alam nyo naman, iba yung naghahari sa mundong ito, spiritually. At yun ay si Satan. At para makuha natin yung goods, or pag sinabing goods, hindi yung kayamanan ng mundo, kundi yung mga souls. Kaya natin sa soul winning. Yun yung goods. Para tayo masyaran sila, or para ma-win natin sila, kailangan yung demonyo is i-bind nyo muna. Sabi mo sa tayo mo, i-bind mo. I-stand mo. Ayan, alam nung mga naglalaro yan. I-stand mo. Kailangan nakabind si Satan. Kasi kung hindi, pipigilan ka niya. Kaya nga merong crowd. Di ba? Pinapadala si Satan. Plus, meron pang distance and yung weight ng sin. Pero ito yung pinaka-final. Parang ito yung final boss talaga. Ito yung pipigil sa'yo. Pag lahat yun na pagtagumpayan mo, yung distance na ilapit mo sa kanila, pumunta ka sa mundo nila, nandun ka na, close na kayo. Yung weight of sin, pinagpipray mo siya araw-araw, hinihingi mo ng tawad yung ginagawa niyang mali kasi hindi niya alam na mali yun. Yung crowd, kahit anong kontra ng mga tao sa paligid, hindi ka nagpapigil, talagang nagpursige ka pa din. Kahit disappointed ka na, ilang beses ka na nag-invite, hindi pumupunta, nag-push ka pa din, at na-win mo siya, close talaga kayo. Ang huling hindrance is, ito yung roof. Hindi bubong ng bahay niyo, kundi si Satan. Symbolizing yung stronghold. Na hawak, kasi si Satan, hawak niya yung mga taong yan eh. Hindi niya hahayaan na, gusto mo i-save yan? Sige, go lang. Sige, share mo yan about kay Jesus. Si Jesus, okay yan, good yan. Tapos aalis si Satan. Hindi siya ganun. Pag nalaman niya na gusto mong sharean ng isa sa mga kasama niya or within ng kingdom niya, pipigilan ka niya, gagawin niya lahat. At minsan, pag yung tatlo is na-exhaust na, yung distance, wala. Yung weight, wala. Yung crowd, wala. Minsan, siya na mismo gagawa ng paraan para pigilan ka. Si Satanas mismo ang lalaban sa'yo. Pero, ang maganda doon, hindi natin siya kailangan labanan physically. Dahil si Jesus, tinalo na siya before. So, ang kailangan lang natin is i-bind siya. Ito, 2 Corinthians 10:4-5. "For the power of our warfare are not of the flesh," so hindi physical, "but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and every thought captive to obey Christ." So hindi natin physical na inaaway yung mga taong yon. So kahit may mga taong ganon, hindi natin sinasabi na suntukin nyo sila. Okay? Ipag-pray nyo sila na hindi sila maging hadlang para yung taong gusto nyo ma-save is ma-save pa din. Ito pa, 2 Corinthians 4:3-4. "If our gospel is veiled," ito sabi ko kanina, may veil, may harang sa mata ng mga sinishare natin. "It is veiled to those who are perishing." Kaya nga hindi nila alam na kasalanan yung ginagawa nila at mamamatay sila dahil doon. Sasabihin nila, okay naman yun. Pero yes, it's the truth. "In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God." So si Satanas mismo ang pipigil sa atin. Pero kung tayo nag-pray ng todo, humingi tayo ng tulong kay Lord at ginawa natin yung part natin, si Lord mismo ang tutulong sa atin that moment. Ibabay niya yung strong man, di ba sabi sa Mark 3:27, para ma-plunder natin yung goods or para ma-share natin yung mga taong yon, kailangan natin i-bind si Satan. I-rebuke. Kaya minsan nagpe-pray tayo ng ganun, I rebuke you in Jesus' name. Hindi ka makakasagabal sa aming plano na i-save tong taong ito. At maraming taong na-save dahil may mga nag-pray ng ganun. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya mag-pray ka na din ng ganun. Kung meron tayong 10 names, at alam ko lahat dito, or karamihan dito may 10 names na, minsan, kailangan natin mag-pray ng ganito. Talagang kailangan mong iiyak, or kailangan mong mag-effort ng todo. Dahil, si Satanas na minsan ang kalaban mo hindi lang mga tao. Okay? Pero if napag-pray natin yon at na-share natin sila, yung mga taong yon magiging grateful sa inyo. Sino dito yung na-sharean, tapos ngayon masaya siya? Sabi na amen. So, madami. At hindi lahat ng journey na pinagdaanan, yung mga tumayo dito, yung mga
Mga leaders, mga Bible study leaders, tingin nyo ba lahat sila nag-start ng banal? Sus. Na mabait? Yung iba dito, makulay ang kanilang pananalita. Anak ng asset. Laging may censored. Kung ipopost sa YouTube, laging tut. Pero ngayon, may sarili na silang Bible study. Bakit? Kasi merong nag-reach out sa kanila. Merong tao or ilang grupo ng tao na yung hindrances na pinagdaanan natin, yung 4 na yon, binangga nila lahat. Hindi sila nagpapigil, hindi sila sumuko sa distance, sa weight ng sin, or kahit sa crowd. At lastly, hindi sila nagpatalo kay Satan. Dahil alam nila na kung kasama naman talaga natin si Lord, ay yung mga bagay na to ay hindi imposible. At yung gusto ni Lord ay mawin ang lahat. Di ba sabi sa John 3:16, "For God so loved the world." Pag sinabing world, lahat ba? Kasama ba yung kaaway natin? Kasama ba yung kapitbahay mo? Katrabaho mo? Classmates mo? Kaibigan mo? Kasama lahat. At yung mundo na yon, like diniscuss ng mga past few Sundays, yung mundo na yon is madami. Ako may sarili akong mundo. May mundo ako sa trabaho, may mundo ako sa bahay, may mundo ako sa labas. At yung mga tao sa paligid natin, most likely ganun din. Kaya yun yung trabaho natin na pumunta sa mundo nila. Go into all the world and share the gospel. At yung pinaka number 1 na dapat natin gawin para yung 4 hindrances na yon ay mapagtagumpayan, kailangan natin ipag-pray ng todo. Pero, kailangan may faith ka muna. Kailangan isipin mo ng todo. Di ba? Faith without action is dead. So yung faith na yon na gusto natin masave sila, kailangan may action kang ginagawa. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-soul win ka na. Okay? Ito, sama to siya pagpipray. Di ba pinag-pray natin for 1 month yung 10 names? So sino dito nakapag-pray na ng 10 names sila for at least 1 month? Taas kamay. And yung mga hindi pa, simulan na natin. Magkaroon na ng sariling Bible study. Pagpipray natin sila 10 names. Pero, bakit hindi ito madali at bakit sinabi sa Bible na he who wins souls is wise? Bakit? Kasi kailangan mayroong proper timing. Ito. Yung ginawa nung 4, di ba, may distance, may weight of sin, bigat, binuhat nila. May crowd, nakaharang. And yung stronghold, which is yung roof. May ginawa silang action. Maliban sa nag-isip sila, 4, nag-usap silang 4, dalhin natin tong kaibigan natin na paralyzed kay Jesus. Kasi kaya ni Jesus, pagalingin siya. So nag-usap sila. Hindi sila strangers. Bakit magtsatsaga ang hindi magkakilala dalhin ang isang paralytic na hindi nila kilala kung hindi nila kaibigan yon at hindi nila mahal yung taong yon or may paki sila sa taong yon. So yun yung ginawa nung 4. Dinala nila kay Jesus, tapos may effort silang ginawa. Sabi dito, when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay. Meron silang action na ginawa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan may gawin ka. Sabihin mo ulit sa kabila naman, kaya gawin mo na ngayon. Huwag mo na antayin bukas, huwag mo na antayin next week, kasi baka hindi na dumating yung next week para dyan. Kaya kung ano yung pwede mong gawin ngayon, gawin mo na. Yun yung meaning ng carpe diem. Seize the day, opportunity. Kasi pag dumating yung opportunity na yan, hindi mo alam kung kailan yan babalik ulit. Pwedeng mawala na yan. Yan na yung chance mo para mag-reach out sa kanya, kaibiganin siya. Pero ikaw sabi mo, hindi, pagod ako galing akong trabaho bakit ako mag-e-effort sa kanya, kakatigaling ko lang sa overtime, nag-OT na nga ako, OTY pa. Tapos, kakusapin ko siya, wag na, next week na. Biglang kina-next week namatay na pala siya. Yari ka. Di ba sabi, pag nag-share tayo at hindi tumanggap, tas namatay yung taong yun, hindi natin kasalanan. Pero if hindi tayo nag-share at namatay yung taong yun, wala tayong ginawa para pigilan yung kaibigan natin na mababangga ng truck. Sino mananagot? Tayo. Kaya ayoko yun personally na ako yung mananagot. Kaya gagawin ko yung part ko para yung mga kaibigan ko ma-reach out. Kaya sana kayo din ganun. Kairos, God's moment. Ito yung sinasabi ko kanina, right timing. Ito, sino dito yung nalapitan sa Marikina na, iba alam na tayo. Nalapitan sa Marikina, may kumalabit sa'yo habang naglalakad. Meron po ba kayong 5 minutes para sa ating God the Mother? Wala? Di kayo naglalakad sa Marikina?
Sa may hilera ng sports center? Or sabihin natin may nangalabit about sa, o God the Father na lang? O baka meron nga God the Brother. Meron ba? Big Brother. Hindi, meron? Bakit yung mga ganon hindi effective? Kasi merong proper timing. Kaya nga pinagpipray natin eh. Kasi paano kung yung nilapitan nila, sabihin natin, gusto talaga nila ma-save sa beliefs nila. Nag-e-effort sila, yes, ginagawa nila yung part nila. Meron silang care para kumausap ng stranger. Pero bakit hindi yun effective? Kasi walang proper timing. Kaya nga nagpipray tayo ng at least 1 month sa 10 names natin na magkaroon tayo ng chance maka-reach out sa kanila. Dahil kung lalapit ka lang ng kusa, uy pre, alam mo, mahal ka ni Lord. Baka sabihin niya, lasing ka? Okay ka lang? Ano problema mo? Hindi mo maniniwala sa'yo. At kung yung nilapitan mo siya at a time na hindi siya okay, sabihin natin na bad trip siya, stress siya, tapos biglang lalapit, alam mo pre, mahal ka ni Lord. Anong mahal? Suntukin kita eh. Pagod ako, mo ko kausapin. Merong proper timing. Kaya nga pinagpipray yun eh. Na sana nadalhin tayo ni Lord sa moment na yon na itong taong ito is makarinig about sa Kanya at hindi ire-reject. So, kailangan ipag-pray ng todo. Pray for open doors. At ito, sa faith. When Jesus saw their faith, yung 4 na nagdala, kasi naniwala sila na kayang pagalingin yung paralytic. Kung hindi sila naniniwala, ba't nila dadalhin? Bakit nila sisirain yung bubong? Bakit sila mag-e-effort bitbitin yung paralytic na yon kay Jesus? Kasi naniniwala sila na kayang isave ni Jesus or pagalingin ni Jesus, yung taong yon. Faith can be seen by works or obedience and perseverance. Di ba? Faith without action is dead. Faith comes by hearing and hearing. So magkakasunod yan. Hindi mo pwedeng piliin lang ito. Hindi pwedeng, gusto ko ito yung blessings lang. Pero hindi ko gusto gawin yung actions para makuha yung blessing na yun. Hindi. Pag binasa natin yung Bible, full. It's all or nothing. Hindi mo pwedeng susundin lang ito, tas ito hindi, tas magtataka ka at the end of the day, bakit walang nangyayari sa buhay ko? Bakit ganito lang ako? Kasi hindi mo sinusunod ito. Kailangan mo sundin lahat. Sabi mo sa katabi mo, sundin mo lahat. Sabi mo sa kabila, ngayon na. Hindi bukas, ngayon na. Kaya nung nakita yun ni Jesus, sabi niya, Son, your sins are forgiven. At sabi ka natin kanina, di ba, hindi alam ng mga taong yon na ginagawa nila kasalanan. Kaya hindi sila hingi ng tawad. Pero, yun pala yung kailangan nila. Di ba sinabi natin the past few Sundays, there is a God-shaped hole or vacuum sa lahat ng tao. Di ba? Na-discuss yun sa mga Bible studies kung nag-inductive kayo dahil sa topic Sunday. So lahat ng tao, merong hole sa loob niya. Kaya nga, merong mga taong may bisyo. Bakit may mga taong gusto nag-e-enjoy lagi? Kasi meron siyang missing sa loob niya na hindi niya kayang punuan na ba't parang lagi akong malungkot? Or ba't parang may feeling of sadness sa loob ko? Kasi may kulang di ba? At kadalasan yung mga tao sa mundo na hindi nakakilala kay Lord, hinahanap yun sa maraming bagay. Hinahanap yun sa alak, sa games, sa pagsusugal, sa mga kaibigan, sa mga events. Kaya ang daming ginagawa para lang mapunuan yun. Pero at the end of the day, parang malungkot pa din. Yung mga taong masaya pag andyan yung barkada, pero pag uwi, malungkot na. Parang yung kwento ni Paz, di ba? Pag magkasama sila ng tropa nila, lahat sila sabog, masaya. Pero pag uwi, lahat sila malungkot na, parang downers na lahat sila. Di ba? Ganon karamihan ng tao. Dahil yung kailangan nila is forgiveness ng kanilang kasalanan. At yung feeling, or yung thought na si Jesus pala nandun para sa kanila. Kasi, forgiveness breaks the power of sin and Satan. Pag pinatawad sila, na-realize, alam nila yung pagkakamali nila, kasi alam naman nila yun pero hindi sila aamin. Pero pag pinatawad sila, yun yung chance nila para magbago. Di ba si Jesus, sino yung madalas kasama ni Jesus sa storya? Yung mga mababait ba? Or yung mga makasalanan? Kasalanan. Kaya nga nagre-reklamo yung mga pare. Bakit yung mga kasama ni Jesus, mga tax collector, mga prostitute, mga masasamang tao sa lipunan, yung mga salot, bakit yan ang kainuman ni Jesus? Kasi yun ang gusto ni Lord ma-save. Yung mga taong masama. Kaya kung meron kayong taong na naiisip gano'n, imagine nyo ngayon, itong taong to, lasenggo to ito, mahilig mamura, palaaway to. Yan yung mga taong gusto ma-save ni Jesus. Kaya sabi mo sa tabi mo, kaibiganin mo na. Pero hindi ka magiging lasenggo. Hindi ka rin magiging-pag-away. Magkaiba yun. Okay? Kaibiganin mo nila yung 4 na hindrances
salagin mo lahat, ipag-pray mo kasama ng team. Kaya yun yung silbi ng Bible study. Okay? Yung Bible study na hindi nag-grow or hindi nagsasoul win, ay hindi talaga Bible study. Gathering lang yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-soul win ka na. Kaya mo ulit, mas malakas, mag-soul win ka na. Mas madali yun gawin pag meron kayong Bible study. Dahil meron kayong kasama, meron kayong kaibigan na pwedeng mag-open up about sa pagsasoul win mo. Kasi hindi mo pwede yan i-share sa mga regular mong kaibigan outside sa church di ba? So sa Bible study, yun ang makakatulong. Okay? At pag nagawa natin yun, yung 4 na distances na salag natin, ano yung unang distance? Hindrance. Nahuli ko kayo Oh. Ano yung unang hindrance? The distance. Pangalawa, the weight of, ano yung kailangan natin gawin sa sin nila? Ipag-pray at ihingi ng tawad. Yung pangatlo, the crowd, yung mga tao sa paligid. Ano yung solusyon natin doon? Mapapapigil ba tayo o hindi? Hindi. Magpursige, persevere, and determination. And yung pang-apat is the roof. Ano yung roof? Is Satan at ang kanyang strongholds. Kailangan natin ipag-pray para i-bind yun. At lastly, ipag-pray din for open doors. Na ipag-pray natin na magkaroon tayo ng chance, yung mga taong yun, ma-reach out natin, yung mga taong yun, ma-share natin at makakilala sila kay Lord. Para pag dumating yung time na share na lahat, then makakasama na natin si Lord sa langit. Wala nang problema, wala nang kailangan isipin na babayarin or kailangan bilhin dahil lahat nandun na. Yan, basahin natin sa Matthew 24:14. Basahin natin malakas. 1, 2, 3, go. So sabi dito, and this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So once na na-share na natin lahat, na madami na tayong Bible studies all over Antipolo, sa iba't ibang lugar, hanggang sa iba't ibang bansa. Pag dumating na yon, time na yon, lahat nakasharean, kahit yung mga nasa bundok na mga walang gadgets or walang technology, pag lahat sila nasharean, then dadating na si Jesus. At doon na mangyayari yung mga discuss natin past few months, which is yung rapture. Okay? Sino dito yung mag-soul win na ngayon pa lang? Taas kamay. Yeah. Sino dito gagawin niya na yung team evangelism kasama yung Bible study niya? Sabi na amen. Amen. Yan. So yung Bible study, yun ang kailangan natin gawin firstly para yung team evangelism is mag-fly para meron tayong coaches, lalo na yung mga leader natin, at meron tayong mga kasama sa mga moments na yun. Okay? Kaya sabi mo sa tabi mo, magkaroon ka na ng Bible study. Sabi mo sa kabila, magkaroon ka na ng sarili mong Bible study. Okay? So yun lang. Yun po ang ating, diyan nagtatapos ang ating team for this month about soul winning. Kaya I expect na lahat tayo ay magkaroon ng sarili nating Bible study bago matapos yung taon na to. And yung goal natin na madaming Bible study para yung Cinema 1, makuha din natin. At this year, makuha natin lahat ng cinema dito sa SM. Yun lang. Natawagin ko na po ang ating pastor para siya naman po magturo. Hanggang 5 p.m. po tayo. Joke lang. Okay. Dagdag lang po ako doon. Toppings na lang ako. Yung open doors, hindi ba totoo sa inyo yun, yung open doors? Dati, may nag-share na sa inyo ng gospel, may nag-invite na rin sa inyo, pero hindi kayo na convince until the day. Kasi pag ikaw maraming pera, papansinin mo yung mga nag-share sa'yo. Yung nag-invite sa'yo, wala kang problema, marami kang pera, ang ganda ng buhay nyo, ang ganda ng pamilya nyo. Papansinin mo yan, pero nagkahirap-hirap ka. Nagka-problema kayong mag-asawa, relationship nyo, may problema ka sa business, i-consider mo ba yung nagsishare sa inyo? About God na ganyan, di ba? Kaya naalala ko nung pandemic, ang daming nangailangan ng Diyos eh. Habang yung mga church nagsara, tayo bukas. Kasi yun yung panahon na kailangan ng tao ng tulong. Kaya yung mga matitigas ang ulo,
punong-puno ng strongholds, ayaw maniwala kay Jesus, pero pag dumating yung problema, nako. Kaya yun yung nakakatakot sa mga kaibigan natin na pinagpipray natin, na antitigas ng ulo, ayaw maniwala sa atin. Alam niyo, si Lord ganito pag hindi ka makuha sa maayos na usapan, hindi ka makuha sa santong dasalan, ano gagawin ni Lord? Hahayaan niya ang demonyong bigyan ka ng mabibigat na problema. Hindi galing sa Kanya, kasi ang Diyos, pinoproteksyonan ka pag may nagpipray sa'yo ng mga Christian. Pero the moment na ang tigas ng ulo ng isang tao, tatanggalin ni Lord yung protection niya. Kahit nagpipray pa tong Christian na to, para pagbigyan ang demonyo na bigyan ng problemang mabigat ito para lumapit sa Diyos. Kung hindi ka lalapit sa Diyos sa magandang usapan, sa mahirap na paraan, lalapit ka din. Dahil may nagpipray sa iyong mga kamag-anak, kaibigan. Totoo hindi? Sino ganun yung kalagayan? Sige, pakita nga ng mga kamay. Hindi ko makita maliwanag dito. Taas ang kamay nung lumapit sa Diyos kasi medyo mabigat laban O, di ba? Ganyan ang buhay natin. Ganun din ako Adik na, patay na yung mga barkada ko, na-salvage na, ako na lang naiiwan. Anong gagawin ko? Saan ako pupunta? Wala namang alien. So sabi ko, Lord, lahat ng religion napasok ko na, wala na ba akong pag-asa? Yun. Dadalhin ka ni Lord sa isang sulok na kukornerin ka hanggang wala ka nang magawa. At yun yung magandang pag-corner kasi lalapit ka kay Lord. And yung simula ni Bethuel kanina, teamwork evangelism. May t-shirt ako noon, nakalagay yung acronym ng team. Nakalagay doon sa T, together, yung E, everyone, yung A, achieve, tapos yung M, more. Together, everyone achieve more. Pagsama-sama kayo sa Bible study na nagso-soul winning, mas marami kayong madadala kay Lord. Okay? Kaya wag niyong, may time na mag-isa ka lang sa Bible study mo, ikaw, pero kung meron ka ng Bible study, mas maganda kayong grupo, magsama-sama, magtulong-tulong, mag-pray sa mga kaibigan, kapitbahay, at mag-invite. Kaya walang soluhan. Walang soluhan. Sa teamwork evangelism, mas effective pag mas marami kayong nagtatrabaho. Pagdating sa langit, pagdating kay Lord, yung effort nung nagbuhat sa paa at saka nagbuhat sa ulo, parehas lang yun. Parehas lang yung reward nun. Wala, ay teka, ulo binuhat nito, mas doble blessing. Hindi ganun. Pare-parehas lang ang blessing nun. Kaya sabi dun sa John chapter 4, may nagtanim, may nag-ani, may nagdilig, inani mo yung tinanim ng iba, ikaw nagtanim, sila umani, pero sa langit, yung blessing mo parehas lang. At yung blessing sa langit, pwedeng kang mag-withdraw dito sa lupa. Kaya, teamwork evangelism is powerful evangelism. Kaya yung may mga Bible study na, go lang kayo, okay? At lastly, nagtatappings lang ako yung distance, the more na mas mahaba yung edad ng tao, the more na malayo sa Diyos yan. Kasi, the more na mas marami ang nagawang kasalanan. Kaya don't mess with the seniors. Huwag niyo ginaganyan yung mga seniors, daming kalokohang ginawa niyo sa buhay. Sorry po senior na ako Kaya yung mga bata-bata, astig-astig. Yung mga senior, gaganon-ganon na lang Hindi mo alam totoy, yung pinagdadaanan mo, totoy ka pa. Papunta ka pa lang. Nakailang balik na kami. Kaya pag may nakita kayo ditong mga senior na, nako, don't mess with them. Alam nila kung ano yung takbo ng mundo. Mas maraming kalokohan yan. Ito ngayon, kung yung mga senior, maraming kalokohan, and then nakakilala kay Lord, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, walang imposible sa Diyos. At kung kaya ni Lord iligtas yung napakalayong edad na gano'n na, at ang dami ng kalokohang nagawa sa buhay niyan, naligtas pa, mas kaya iligtas ni Lord yung hindi pa. Amen? Kaya ikaw ang gagamitin ni Lord para sa kanila. Sa mga 30, sa mga 40, sa mga 16, 15,
kayo ang gagamitin ni Lord. Kasi kung nakaya nga iligtas ni Lord yung mga 60 na pataas, mas kaya niyang iligtas yung 60 pababa. Mas malapit yan. Amen? Sa tayong lahat. Sino po yung ngayon lang nakapunta dito? Mga first-timer. Meron po ba? Taas nyo nga po ang inyong mga kamay kung ngayon lang kayo nakapunta rito. Wagayway. Mahirap pong makakita sa stage eh. Meron? Kung meron po, baba po kayo dito. Closing prayer na tayo. Ipagpipray ko lang kayo. Kung may mga first-timer tayo, ngayon lang nakapunta, punta po kayo dito. Pagpipray ko po kayo, tapos na tayo. Bitbitin nyo na rin yung mga gamit nyo. Kung may nag-invite, pakisamahan. Sige po, punta po kayo dito. Yan. Pag kayo po nasa stage, para kayo nasa heaven, panay liwanag ang inyong nakikita. Yan. Sige po, lapit po kayo dito. Harap kayo sa akin. Yan. Yan. Meron pa po ba? Ayan. Welcome po kayo sa Juhia. Ang Juhia po ay Jesus Our Hope International Assemblies. Yung pangalan na yan ay for the sake of registration. Pero yun, hindi po yun ang pinakamahalaga dito sa ginagawa namin. Ang pinakamahalaga po dito sa gathering na to, kami po ay Bible lang. Wala po kaming ituturo dito na hindi galing sa Biblia, na hindi galing sa salita ng Diyos. Lagi naming sinasabi, lalo pag ang nagtuturo ako, kung yung tinuro ko wala sa Bible, wag niyong paniwalaan. Pero the moment na merong mga verses na pinapakita dyan, therefore it is biblical, you need to accept it and believe it. Pangalawa, hindi lang Bible kami nakabase, si Jesus lang ang pinaniniwalaan naming tagapagligtas. Alam natin pag may namamatay, yung kabaong nakaganyan, tas sa likod may cross. Sino po yung nakapako sa cross? Si Jesus, di ba? Bakit si Jesus? Alam natin na walang namatay sa krus para sa kasalanan ng tao. Walang santo, walang santa, walang pare, walang pastor, walang ministro na namatay. Si Jesus lang. Para tayo tubusin, patawarin sa kasalanan dahil yung kasalanan ang ugat ng kahirapan at lang sakit at karamdaman. Lahat ng problema ng tao nasa kasalanan. Pag napatawad ang kasalanan, umaayos ang buhay ng tao. Kaya nung namatay si Jesus, yun ang target niya, yung ugat ng problema, kasalanan. So si Jesus lang ang may karapatan at kakayanan na tanggalin yan. Patawarin tayo. So ngayon, bago tayo magtapos, yung gospel na sinasabi natin, ito yung mabuting balita na bagamat meron tayong kasalanan, makasalanan lahat tayo, nalayo tayo sa Diyos, pero merong Diyos na humabol, bumaba sa lupa, hinanap yung mga nawawalang tupa niya at binalik sa piling niya para patawarin, ayusin ang buhay dahil pag napatawad ka, gumaganda ang buhay ng isang tao. So, ngayon magpipray po tayo. Pwede niyo po bang tanggapin si Jesus sa puso niyo bilang Panginoon, tagapagligtas? Gusto niyo ba? Sige po, magpipray po tayo. Lahat tayo, yumuko at pumikit. At habang tayo nakayukot, nakapikit, pwede po ba natin itaas yung isang kamay natin sa Diyos, sa langit? Tanda na tayo ay tumatanggap sa Kanya. At sumunod po kayo sa panalangin sasabihin ko. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. ako po ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Papakumbaba, Inaamin ko, inaamin ko, ako'y isang makasalanan ako isang makasalanan at wala akong magagawa at wala akong magagawa para para iligtas iligtas ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit, Panginoon, ako po'y nananampalataya, ako po ay nananampalataya, kaya ka namatay sa kaya krus, ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, linisin, linisin, patawarin patawarin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso, Pinapapasok kita, pinapapasok kita, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking bilang Diyos, aking Diyos, aking Panginoon aking Panginoon,
at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagmamahal mo, sa pagmamahal mo, sa pagpapatawad mo, sa pagpapatawad mo, at sa pagliligtas pagliligtas na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na pong ibaba ang inyong kamay. Patuloy lang tayong nakayuko at nakapikit. Salamat po, Ama, sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Hindi aksidente na nandito sila, Panginoon. This is the timing. This is the moment for them, Panginoon. Tinakda mo ang araw na to dahil may plano ka sa buhay nila. Hindi aksidente, hindi tsamba. Ikaw ang nag-set up kung bakit sila nandito. Kung sino man yung nag-invite sa kanila o anumang dahilan napadpad sila dito, but at the back of all this, orchestrated mo to, Panginoon, pinlano mo to. Kaya ang dalangin ko sa kanila, wag mo silang biguin, Panginoon, sa kanilang paglapit sa iyo, sa oras na to, sa araw na to, anuman ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay ngayon, anuman ang kanilang mga sitwasyon, problema, pangangailangan, anuman yung mga imposible na dumadating sa buhay nila, na meron sa buhay nila ngayon, ikaw ang Diyos na walang imposible sa iyo, sabi mo. Kaya Lord, I pray, maghimala ka sa kanila, gumawa ka ng himala mula ngayon, gumawa ka ng pagpapala mula ngayon. Mula dito sa baba hanggang dun sa taas, sa lahat ng nandirito ngayon, alam mo yung problema ng bawat isa. Alam mo yung sitwasyon ng bawat isa. Alam mo yung pangangailangan ng bawat isa. Alam mo yung kalagayan ng bawat isa, Panginoon. Walang lingid sa iyo, walang lihim sa iyo. Tinataas ko ang bawat buhay ng iyong mga anak na nandirito ngayon. Hayaan mo, gumawa ka ng himala sa buhay nila. Himala ng pagpapala, himala ng kagalingan, kung meron man may sakit dito, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, pagalingin mo in Jesus' name. We speak healing sa katawang yan na may sakit. Sa pangalan ni Jesus. Sa mga nangangailangan ng pinansyal, Lord, breakthrough, beginning today, ang pagpapala ay dadaloy sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw, walang sukat kalagyan. Sa mga may relasyon, problema sa relasyon, Panginoon, you will make a way na itong mga relasyon na ito maayos. Kaya maraming salamat sa lahat ng nandirito ngayon. We speak your blessing, we speak abundant blessing sa buong linggo until next Sunday na makabalik kami dito, Panginoon. Hayaan mo na more testimonies of your goodness, of your greatness, ang ikikwento sa bawat Bible studies. We thank you, Lord. We give you praise. We give you all the glory and honor and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you.